At meron na ho kayong naihanda dyan na regalo? Ano ba practical ngayon? Pera o bigas? Ha? Bigas na lamang daw ibigay. Ha? Si mahal na ng bigas ngayon eh. Pero alamin natin ha, ano ba ang pahayag ng ano reaksyon kung narinig ho ng grupo ng SINAG. Ang sabi ng DA sa ngayon, mataas na presyo ng bigas, mas maigi raw kesa daw sa murang presyo pero wala naman hong supply. Nasa linya natin ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Sir Jason Cainglet. Sir Jason, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang hapon po, kasama ko Weng at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng kanilang programa. Opo, umabot daw ba sa inyo ang balitang ito na ang naging pahayag ngayong Department of Agriculture ay kasi marami ang nag-aantay pa rin na sana yung bigas abot kaya. Ngayon, yung mga pobre pinipilit na bilhin yung mga mahal kasi pag mura medyo low quality sabi ng DA, hindi daw mahalaga na yung presyo. Ang importante yung supply natin ng bigas. So unahin ko muna tanong, sapat ba supply natin ng bigas, Sir Jason, ngayon? Kumusta dyan? Ano observation nyo? So supply po tingin natin sobra-sobra dahil Sobra-sobra? 2 taon kasi tayong maraming imports tapos ngayon kahit itong epekto ng El Niño hindi pa nararamdaman, mas marami kasi yung lugar na nagtanim ng palay. Oo. Kaya sa tingin natin, standing crop ngayon hanggang pag-aani sa Marso, Abril, sapat ng supply. Tama yung assessment, hindi po supply ang ating problema. Oo. Ang problema talaga ay yung mataas na presyo ng bigas. Bunsod na rin kasi ito ng actually kasama namin si Secretary Laurel kagabi. Oo. Ang problema ngayon natin, Kaweng, yung mataas na presyo ng palay dahil yung hindi naman kasali sa pagbili ng palay nung araw, Oo. sumasali ngayon. Ibig sabihin, Sino yun? nagkakaroon ng competition even sa mga millers at traders natin. Kasi yung mga dating nag-i-import o yung mga involved sa importasyon, Oo. sumasama sila ngayon sa pagbili ng palay. Kaya yung mga millers nagrereklamo, mataas yung binibili ng mga hindi naman talaga traditional na namimili ng palay. Kaya po mataas ang presyo. Yun ang dapat sanang Di ba magtuon ng pansin. Opo, pero di ba pag ganun, ibig sabihin mataas ang benta ng mga farmer sa kanilang palay. Yun din ang naging problema dati. Nalulugi sila binabarat sila ng mga bumibili sa kanila. Di ba mas masaya sa mga magsasaka yan dahil mataas ang benta nila, kita nila. Masaya tayo, kaya alam naman natin yung mga farmers after 3 to 4 weeks, mauubos din yung palay nila, magiging consumer din sila. Oo. Maganda yung ulat na yung talaga ngayon namimili, marami namimili sila. Kaya lang alam din naman natin na ang kabilang banda niyan, pag mataas ang palay, mataas ang presyo ng bigas. Ang sinasabi natin, ang farmers, okay na sila sa 25 per kilo. Okay. Ang problema natin ngayong ka-orly, ang bentahan. Si Weng to, si Weng. Opo. Kasamang Weng. Ang bentahan ay nasa 31 to 32 ngayon. 31 to 32. Oo, per Opo. kilo. Ang kuha nyo? Hindi, ang kuha sa mga farmers. Sa mga Ang kuha farmer. ng ang kuha ng mga traders, millers, at ibang mga namimili ngayon sa ating mga farmers, Oo. 31, 32 ang presyohan nila. Yung kanina nabanggit nyo, may kompetensya na kayo. Yung mga nag-i-import ngayon, sila na rin, trader na rin sila, bumibili sa mga magsasaka. Diretso. Kung pwede nga sabihin, talagang salot Sa panahong mababa. Oo. Pero sandali. Sa panahong Sir, bagsak ang presyo, para ang imported, bagsak ang farm kit. Oo, Ngayon oo. namang mataas ang pandigdig ang pamilihan, Oo. hindi sila nag-i-import kasi nga sa kanilang perspektiba, malitang kesa kung mag-i-import ka. Mas Okay. kita sila ngayon pag Oo. bibili ka ng palay. Kaya, ang dami player. salot talaga ito mga Nako po, importers. oo. Pero Sir Hindi Jason, sila nakakatulong sa atin. Opo. Sir, saglit lang meron lang kaming ipapasok na report. Sandali lang po babalikan ka namin, Sir Jason Cainglet saglit lang, saglit. Meron tayong Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Aboitiz Power, transforming energy for a better world. Superradyo DZWB Flash Report! may
bangkay po ng isang babae na tagpuan sa Binangonan, Rizal. Glenn Huego, Glenn, pasok! Isang bangkay na babae ang natagpuan sa Quarry Road sa Barangay Palangmoy sa bayan ng Binangonan sa Rizal. Ayon kay Lieutenant Marisol Taktaki ng Public Information Office Chief ng Rizal Provincial Police Office, isang 31 taong gulang na marketing assistant na isang kumpanya sa Antipolo ang biktima. May matindi itong pinsala sa ulo na itinuturing na posibleng dahilan ng kanyang kamatayan. Pero sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Aboitiz Power, transforming energy for a better world. Balik tayo sa Double Wang sa Double B. Ang kausap natin ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Sir Jason Kaingles. Sir Jason, okay. So yan ang problema ho ng mga trader naman dito. May mga salot na pumasok na mga nakikibahagi. Pero anong epekto ho niyan? Ha? So ibig sabihin, ang hinaing ng taong bayan ngayon maliban sa okay tayo sa supply, pero yung presyo ba ng bigas, paano naman makakatulong ho dyan yung mga trader na bumaba naman? Kaya nga po pati yung mga millers na kasama natin, pati sila nagre-reklamo kasi yung mga dating hindi talaga namimili, biglang nagsibilihan ngayon dahil nga mataas. Ang global price po natin ngayon nasa $650 per metric ton. Kaya yung mga importers, Hindi na nagdadalawang isip, kasi medyo mataas ang presyo, kaya sa tingin nila, mas kita sila pag namili sa lokal, kesa mag-import. Ang problema natin po, masyadong maraming buyers. Tama yung stocks natin, normal lang stocks. Ang problema, dahil nakikipagkompetensya ka, papaasan mo yung presyo mo. Siyempre ang farmer, sa'yo ibibigay, mas mataas presyo mo. So yan ang susundin nyo. Masisisi ang farmers. Kumbaga, yun ang bigay niya sa bumili sa kanyang isa, so yan ang susundin niyang presyo. Lahat na kayo, ganito ang presyo. Opo, alam naman natin sa kanila yun, ang nagtatakda presyo, hindi naman yung producer, nagtatakda yung trader. Tinakda nilang mataas, nagsunura na rin yung iba kasi pagka hindi ka bumili sa ganong presyo, maiiwan ka sa pansitan. Wala kang mabibiling wala ka rin mabibentang bigas. So kahit na kayo ay mga trader na dito, hindi dati importer, ang timpla niyan, tataas ho talaga ang presyo sa pamilihan, sa palengke. Ang reklamo nila, napeparsa nilang bumili ng mas mataas. Pero inaasahan naman natin kasi dahil ngayon ay Pebrero pa lang, ang peak harvest naman natin, bandang katapusan ng Marso, April. Kaya sinasabi namin yung mga millers, huwag niyong sabayan, huwag kayong mamili kasi talagang hayaan yung maubos ang pera na pamili ng mahal. Total, may mga kapital yung mga importers. Antayin natin yung talagang peak harvest at may mga kausap naman tayong farmers na matagal na sa inyo rin naman bibili. Kaya alam po kasi talaga ngayon, naglana ko talagang silang pupunta sa farm, talagang bumibili ng mas mataas na presyo. Yung farmers po, hindi natin pwede sisingin dahil naghahanap, mas maganda yung kita. Presyo, doon po nila ibebenta talaga. Okay, sabi niyo sapat ang supply. Gaano karami ang supply natin? Hanggang anong buwan niyan sasapat? Kasi wala pang ani, good for 90 days tayo, 120 days. Pag pumasok ang ani, ang tingin natin at least hanggang first quarter, we are very safe. First quarter? Regardless po kung tumama kung ano yung impact ng El Nino kasi hindi pa natin talaga matansya. Pero kahit po sa worst scenario na may tamaan, mas malaki yung ating production area kasi ngayon dahil marami na gamit, hindi siya ganun ang tama as was projected. Anong bilang ho? Anong metriko tonelada ba binibilang natin para sabihin sapat hanggang Marso, hanggang sabi niyo first quarter lang? Sa bigas na po kasi yan, kinunta natin good for 90 days at least Until ito 90 hanggang to Marso. 120 days. Opo, hanggang bali hanggang June na po yan. Hanggang June ang supply. Wala pa po yung ani yung stocks lang natin. So pag ani, may papasok pang imports, ang pumasok na pang imports, ang alam natin almost 1 million metric tons na, kaya may buffer po talaga tayo. Pumasok na yung negotiations natin sa India ata. So since from December to ngayon, we're expecting close to 1 million metric tons ng imported rice. Imported. Yung local rice natin, gaano karami ang meron? Wala pa po tayo. Wala pa.
nasa traders na kasi, basta ang kalkulasyon natin, good for 3 to 4 months po yan, safe tayo. Mula January hanggang February, Ngayon March, po, April. February po. Ngayong February. February hanggang, opo, Hanggang hanggang May. June na yan. hanggang Apo, June na. hanggang May. Okay. Sapat ang Opo, supply. yung June, May naman, papasok na yung mga bagong harvest natin. Okay. Pagdating naman ho sa presyuhan, ano na ho ang presyo ngayon? Umiiral na presyo per kilo? Dahil po nga ang kuha ngayon, nasa 28 hanggang 30 hanggang 32, Mm. talagang papalo siya sa 48 hanggang 54. Sana naman, yung 60, medyo mataas na siya. Yun sana ang ating request din sa mga nagbebenta rin, yung mga wholesalers. Oo. Ang naman natin kung magkano ang kuha ng palay, Opo. kahit yung landed cost, nasa 50 yan eh. So sana wag naman umabot ng 60. Kung Okay. pwede kahit mga 54 na po sana ang pinakamataas. Opo. Ano yan? Well-milled na yan? Well-built po yan, well-built. May regular So, milled tama ba kayo, tayo? yung regular milk, wala nang bumibili talaga kasi talagang masyadong durog na. Oo. Tayo naman talagang rice eating tayo. Yes, Kung oo. mas magandang bigas, Oo. konti lang ang diferensya, yun na po talaga ang ating bibili. Pero, Bali, pero well-built meron po pa yan rin, kanyang presyo. pero meron pa rin regular milled, mangilan-ngilan. Meron pa rin po, meron pa rin. Magkano naman ho yun? Baka nabibili pa rin ho yun ngayon eh. Yun pa rin ang, baka Oo, hanggang doon ang abot kaya eh. Ang monitor natin may 44, baka yun 44 to 46. 44 Baka to yun po 46. yung, Oo. Opo. Yan ang nakikita nyo na dapat na presyuhan sa mga palengke. Yung Dapat ang well-built ganun. po, yung well-built tingin natin, dapat hanggang 54 sana yung pinakamataas. Okay. Kung kaya pa ng 50, 60. 52, So 60 na. wag na lang po sana 60. Mga 50 to 52 lang sana ang well-built natin. Hanggang 54 po siguro. Hanggang 54. Hindi, okay, wag naman umabot ng 60. Pero posible Wag yan. naman po. Kasi, di ba, ito kanina sa headline namin, yung pinsala na dala ng El Nino, tumataas eh. Tumataas sa bigas na. Wala ba kayong nakikita na maaaring magka-shortage tayo, dala ng El Nino? Yung projection kasi natin, yung mga areas talaga na binabantayan natin, Central Luzon, Iloilo, yung mga rice producing, Yes. malalaman natin yan by April. Pero as of kahapon, sapat yung laman ng dams at yung mga yung sa irrigation Hmm. na papatubigan itong Central Luzon, especially Nueva Ecija. May commitment naman yung NIA and even yung mga nagpapatakbo ng mga dam. Opo. Sasapat siya hanggang makapag-ani. Itong mga lugar na binabantayan natin sa mga dry spells of drought. O kumbaga nakapaghanda tayo. Nakapaghanda Opo, dyan, lalo opo. na sa mga rice granary areas natin. Opo. Sana Central wag lang Luzon. lumala. Basta ang projection natin, kakayanin silang patubigan hanggang makaani. Opo, pero ang agad pa rin natin, yung mga fertilizer tsaka ang feeds. Ano bang solusyon pwede dyan, ng mga fertilizer tsaka feeds ho natin? Kasi yung fertilizers natin sa feeds, lahat yan global po ang nagtatakda. Dahil Oo. mataas ang fuel, ang feeds natin kasi fuel-based din. Oo. Talagang medyo mahal. Mm-mm. Unless talaga we can produce our own. Wala. Pero pag matagalan yan, sa short term, siguro tulungan pa ang mga farmers ng mga subsidies para bumaba yung cost of production. Pero yung ngayon talagang presyuhan po, ang talagang tingin natin nagpapaligsan sa pagbili. Kasi Oo. sa 25, ikita ng farmers masaya na sila dyan. So kung Oo. 25 yan, nabibili, hindi aabot ng 50 ang presyo eh. 44 to 46 po Hanggang kung doon lang. 25 na Oo. na-retain natin sana. Kaya ang request din natin sa mga millers na mamimili, hayaan nyo yung mga may perang mamili Oo, muna oo. ngayon. Sila Saka muna. tayo mamili pagka nandiyan na yung Oo. pulto ng anihan. Hindi nyo naman pwede pagbawalan ng mga yan. competition po Hindi nyo naman pwede pagbawalan ng mga yan. Ay, Ano, hindi po. bumili. Hindi Oo. po. Natatakot din silang walang hawak na palay. Kaya Oo. sumasabay sila. Okay. Sige. So, okay sa inyo yun, ha? Para sa inyo, okay na ho. Ang mahalaga, may supply tayo ng bigas. Kesa naman ho, mura, tapos wala. Mas okay sana kung mapapabasa yung pagbili ng mga ibang mga namimili. Oo. Dati kasi sabi natin pagbarat, kawawang farmers ngayon, okay na sila sa 25 to 27 per Oo. liter. Talagang nagmamahal naman sa consumers ko. Yun naman ang ating sinisilip din. Mapamahal talaga yung presyo ng bigas pag masyadong mataas ang presyo sa farm gate. Oo, yun. Sa farm gate, nasa mga magsasaka na. Sana hoy, makiusap na lamang us kayo sa kanila. Sana para may mangyari. Kayo, di ba? Oo, sige. So Jason, thank you ho sa oras na naibigay nyo ngayong hapon sa amin. Sa Double Wang, sa Double B. Maraming salamat po, Kawing.
Salamat. Si Ginoong Jason Kainglet, Executive Director sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga kapuso. Kilingan, walang pinoprotektahan.